Hello guys! This is Japs from Server 106 at today tayo ay magre-reset skill ng ating buffer. Ayan, at nakita nyo naman yung buffer natin. Level 461. Dahil nakuha na natin yung level 5 na chest o skill custom chest na pwede natin kunin. So, it's time na para mag-reset tayo ng skill. Yan, bibigyan ko kayo ng tip para dun sa mga bagong player ng MU Monarch or dun sa mga dati nang naglalaro na hindi pa rin alam kung paano mas mapadami ang skill shard. Ito yung katanungan ng karamihan na nabasa ko doon sa ating reset skill dun sa main ng ating MG na umabot ng 21,000 shard. So, today, ipapakita ko sa inyo kung paano ito madadagdagan. So, tara na. Pumunta na tayo ng Noria. Shoutout nga pala sa mga tumatambay parate or sumusubaybay sa atin guys. Ayan. Nagpapasalamat ako sa inyo at syempre, kayo din yung dahilan kung bakit ako nakakagawa ng mga iba't ibang content dahil sa inyo nanggagaling yung idea. At heto na yung question about skill shard para mas malinawagan na yung mga nalilito kung paano magkaroon. Ayan. Okay? And kita nyo naman dito, meron tayong level 5 custom chest. Bago natin i-unlock yan, i-make sure natin na pumunta tayo sa craft skill dito sa Noria. Okay? Mamimili tayo dito ng skill na mataas sa quartz at skill shard. Yan. Base sa napansin ko dito guys, yung mga salmon stone, yan, mabababa lang yan lahat. Hindi yan advisable na kunin. Huwag nyo kukunin yan kapag nakuha nyo na yung level 5 chest. Tsaka base dun sa XP ko, as kung yung mga planong mag-elf, wag nyong, ano, paano ba? Ang minamax talaga is yung Bali Salmon. Itong Bali Salmon ay meron siyang dagdag pakunat sa ating character. Dahil meron niyang DSR o Defense Success Rate. Ngayon naman, itong mga iba, ang technique ko dyan, ina-upgrade ko pa rin yan guys. Pinapa-level ko pa rin para kapag nag-reset ako, yung mga stone, gaya nito, ay yung mga shard, mga yan, is may ipon. Kasi kapag nag-reset ka, kung napa-level 4 mo to, gamit lang pagbili ng skill book sa dito sa TH o kaya sa DR, yan. Kung may mabili man kayo kasi tuwing kayo castle yun nakukuha. And then, makikita nyo dito sa akin, meron tayong sobrang skill shard, sorry. Ano, salmon stone yan. So, pagdating sa skill shard, meron akong 77 na lang. Ito, 50 tsaka 27. Check ko muna kung ano yung ating pipiliin dito muna. Balik tayo doon. Ito, piercing arrow. Ilan ba ang kanyang quartz? 5 pieces, 288. Multiple siya, 288. 5 skill quartz. Ito naman, golden fighter salmon. Level 5 tsaka 1.6. Ayan, ito, goods na goods din to. Para sa akin. Pero kung ako papapiliin, dahil ako, chinik ko na rin naman na to. So, inuulit lang natin para malinawan kayo. Ang pinaka the best para sa akin dito is etong maraming skill quartz. Etong level 5, etong Countable Shot level 5. Ito ang gusto kong kunin. Bakit? Dahil mas para sa akin mas okay yung skill quartz para ma-upgrade natin.
check lang natin to. Freezing arrow pala. Halos parehas lang pala to. Okay. No? Dito isa. Dito tatlo. Na level 5. Ang ratio kasi nito para makagawa ka ng level 5 is 20 peraso. So, parang may 40 pieces ka doon nakuha. 'Di ba? O may 40 pieces doon na parang sobra. Bakit ko nasabing sobra? Kasi yung numbers dito sa pag-craft. Dahil nga makukuha natin ng libre yan. Okay? Ito, dalawa yung freezing arrow. Attack stone, dalawa din. Death stone, wala. So, yun. Pinakita ko lang sa inyo. Ito, malinaw na. Ang kukunin ko dito is yung Countable Shot. Hanapin na natin. Freezing arrow, freezing arrow. Ito, nasa dulo. Ayan, double check nyo lang guys. Baka mamaya kasi sabihin nyo, wala. Kita nyo, nandito sa dulo. Ayan, kunin natin. Dahil meron na tayong Countable Shot, check natin yung skill natin. May level 4 multi-arrow tayo. Yung Countable Shot natin, double check. Ito. Ay, hindi yan. Multi-shot. Ito. Level 2 lang. So, kailangan natin siyang ma-level 4. Ano ang strat para ma-level 4 siya? Wala tayo ditong skill shard. Ayan, yan. Maganda tong ganitong sistema. So, ganitong strategy ang ginagawa ko kapag bitin sa skill shard. Dahil nga sa dami ng mga nakapa-level na natin dito, kakabili ng itong buffer natin, ito, bumibili rin tayo ng stone sa trading hall. So, na-upgrade na rin natin iba. Ayan, napa-level 5 na natin. Puro level 4. Anong reason bakit nag-level 4 yan? Dahil kakabili natin ng stone. Okay? So, lahat yan babalik. Meron tayo extra dito. Hindi na rin natin siya ma-upgrade. Ganito, para magamit din natin yan. Yung dalawa. Ang gagawin natin, kailangan natin ng dalawang Oblivion. Kailangan natin mag-reset ng 2 beses. Kunin na rin natin to. Magre-reset tayo ng skill ng 2 beses. Bakit? Kasi, hindi natin ma-unlock yung level 5 at hindi din natin mailalagay ito na mga level 4 kasi sayang din yan. Ang isang ganito is total of 90 shards. So, apat yan. Ay, tatlo yan. May 360. And then, ito pa yung mga iba nating stone. Yan, bumibili ako lahat. Level 2, level 3. Yung mga na-farm ng main natin, nililipat natin dito. Double check lang natin guys ha. Baka mapa-level 5 natin eh. Bitin din oh. So, time to buy na. Ito naman yung question para dun sa iba. Magastos. Sinasabi ng iba tong ganitong strat. Para sa akin, hindi. Bakit? Kasi ang Oblivion Potion is 300 dayas. Kung bibili ka ng dayas sa store, kung ito total mo siya, or bibili ka ng dayas sa tao, ang total nito is parang mga range ng per 100 dayas, 80k to 100k. So, parang gagastos ka lang ng 270k para sa reset stats. Kasi yung iba naisip dahil porket dayas magastos na. Hindi ganun yun. Kailangan nyo lang din mag-compute. So, sa MUC, kung wala kayong dayas, bumili na lang kayo. MUC lang gagamitin nyo. Yan, meron tayong ditong sobra. No? So, parang gagastos tayo dito ng mga 500 MU coin. Mag-reset na tayo. Double check kung may mga upgrade pa. Wala na. Ayan, use. Pupunta yan sa email. Meron akong 5,600. Dalawang level 5 na quartz at 12 pieces na level 4. Okay? Ayan. Kunin natin dito.
Screenshot muna tayo. Kasi ito yung ating thumbnail. Ayan, wait lang. Check natin. Nakita nyo guys, hindi pa tayo bumibili ng book or ng stone. Pwede na natin siyang pa-level. Yun yung advantage na bumibili kayo ng mga stone na mga low level. Ayan. Pag may nakita kayo, bilhin nyo lang agad. Ayan. Ito, level 4 agad oh. Double check natin yung iba pang pwedeng ma-unlock. Ang prayo natin, ito ikabit natin yung level 5 and then ano pa bang mga pwedeng ma-unlock dito? Yeti King, meron na tayo. Ito, meron Goblin Summon, yan, kailangan natin. Pili tayo level 3. Crab Skill. Goblin Summon. Unlock. Level 4. Meron pa tayo ditong isa pa. Crab Skill tayo. Level 5 naman. Hanggang max natin is up to level 7 kapag mga ganito. Kaya advisable para sa mga buffer na bumili kayo ng maraming level 4 para ma-upgrade nyo siya. Ayan, level 5. Dahil meron tayo isang extra. Ayan. Ayan. Ang next is Countable Shot. Double check kayo dito. Baka meron pa ako na tirang lang sobra. Wala na. Crab Skill. Hanapin natin yun. Ito, Countable Shot. May level 5 tayo. So, ang kunin natin is level 4. Check natin. Baka may level 2 tayo. Wala. Level 2 to level 3 lang naman ang level 2, level 3, level 4 ang kunin natin. Isa. Level 3. Tsaka level 4. Dito tayo sa baba para hindi kainin yung nakarap natin na kanina. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, level 5. So, wala na tayong stone na sobrang mga level 4. Nandun sa loob. So, it's time na para mag-reset uli ng skill. Ganito naman ang next strat natin dahil ang unang prayo natin is mailagay yung mga sobrang stone na nabili ko plus yung level 5 yung pinaka-prayo kasi ito yung maraming quartz at maraming shard. So, yan. Tapos yung mga iba, ayan, level 2, level 3 na mga nabili lang natin sa makukuha din natin lahat ng skill shard yan. Pati itong dalawang level 4, isang level 4 dito. Kanina. Okay na? Hanapin natin yung Oblivion. Ayan. Reset skill ulit tayo. Ayan. Kanina, 3,500 lang to. Diba? Wait lang ha. Double check natin. Meron tayo ditong tatlo pa. Ayun, yun yung makukuha natin. Yung may libre tayong tatlong skill shard tsaka yung 600 dun sa Countable Shot. Okay? Ayan. Ito yung libreng tatlo doon. Kasi magre-reset na tayo. Tapos dito yung 600 yata yun.
3.5 kasi ito eh. Parang tingin ko mga... Hindi, mga 500 ata na dagdag. Tapos dito wala. 12 lang kasi wala naman tayong ibang na-unlock na mga merong quartz. Okay. Ayan. Pagka-reset natin, claim. Balik na tayo sa ating pryo. Pero unlock muna natin tong mga to, yung mga sobra. Sobrang dami nating stone, di ba? Halos karamihan nagamit. Ayan. Tatabi na lang muna natin yan. Focus na tayo dun sa pinakamahalaga. Dahil itong elf na to ay buffer lang natin. Ipaprior natin. Number 1 is yung greater damage saka greater defense. Parehas level 1. Bumili na tayo. Itong depth stone. Yan. Dark stone. Dito, click nyo lang itong nasa ibaba. I-check nyo lang yan. Level 5. Check nyo lang itong nasa baba. Depth stone. Dark stone. Level 6. Kailangan na natin ng dalawang level 6 quartz. So, ilan pa ba ang sobra natin? Meron tayong 4. Pero unahin muna natin to. Level 6 def. Tsaka level 7 def. Ayan. Wait lang ha. Pinag-isipan natin guys. Muna yung level 7. Unlock muna natin to. Gusto ko kasi ma-level 16 to kasi yung bawat percent na nadadagdag per level is napakahalaga. So, itong level 4 natin yung greater def. Check natin yung level 5. Yung level 5 hindi ko pala nailagay, sorry. Magkakrop pa tayo ng level 5. Double check lang tayo, baka magkamali. Ayan. Check natin kung ilan yung kulang. Craft skill, level 6, attack. Dalawang level 6. Pag nag-craft tayo ng level 6, ilan ang magagawa natin? Isa lang. So, kailangan pa natin ng dalawang level 5. No? Mga 20 quartz pa yung kailangan natin, guys. Yun yung computation. Mukhang hindi na natin kailangan ng skill shard. Double check natin, ha. Level 6 na natin to. Yung level 7 natin yung depth stone. Wait, isip-isip lang guys. Wait, iniisip ko kasi kung ano yung super pryo natin eh. Pagka ni-level 7 ko kasi siya, ang magiging kalalabasan is yung chance niya is magiging
15%. Ito, yung chance to reduce damage taken from players by 60%. Magiging 15% chance na siya. Pero pagdating dito sa damage reduction, hindi naman siya sobrang ramdam. No? Lagyan muna natin ng bali for pa-level. Saan na yung bali natin? Anong level na? Level 2. Napakahalaga nito guys, bali summon. Huwag niyong kakalimutan to. Level 4, level 5. Tingin ko guys, hindi ko muna kukunin tong level 7 na Depthstone. Dahil mas less pa tayo sa PvP ngayon eh. Mas pinaprayo natin yung pa-level. So, focus muna tayo sa Bali. Or sa Red Boss. Kasi ito, nagpa-farm din to eh. Yan, level 7 na natin yung Bali muna. For temporary. Next na plan natin, sa next reset, dapat ito level 6 na ito. And then, etong mga nandito, kukolektahin lang natin yan. Bibilin uli natin yan sa market. Lahat ng nandyan. Pero sa ngayon, ang uunahin natin itong Bali kasi yung percent niya is tumataas. 14, 15. Ayan, tsaka level 7. Isang level 6 pa. Hindi pala tayo nakapag-craft ng level 6. And ito, check natin yung level 7 kung ano yung nabago. 15% chance to repeat one more time yung attack. Okay. So, sa ngayon yan lang muna siya. Mukhang okay na pala kung kahit level 6 lang itong Guardian Beast Valley. Pero dahil nga wala rin tayong paggagamitan, ganyan muna siya may stock. Ngayon, alam na natin yung next target natin. Ang next target natin is yung skill shard. Ay, skill shard, sorry. Skill quartz. Kailangan natin yung skill quartz para doon sa level 6 attack. Nabitin tayo sa skill quartz. Kailangan natin ng dalawa nito. Mataas ang posibilidad dito sa daily recharge natin yung makukuha. Check natin kung ilang araw. Medyo malayo pa to. Pero mabilis lang naman ang araw. So, yun lang guys. Sana meron kayong natutunan about doon sa ating skill shard kung paano mapadami. Tsaka yung quartz natin kung paano mapadami. Nadagdagan tayo doon ng 40 pieces na quartz dahil doon sa custom chest. And then,
plus 600 shard plus hiwalay pa yung mga stone. Kaya na lang magbilang kung ilan yon. Sabay kung ang technique guys para mas ma-enhance pa yung inyong elf, dito tayo sa master talent. Ito yung karagdagan para kung yung character nyo is hirap na sa mga F2P or sabihin natin malalambot yung character gaya ng MG, ito ang i-upgrade nyo. So kapag ka nag level 16 ka na, ang level 17 dito sa class talent, ang i-upgrade mo is tong Guardian Light. Pero pagdating dito sa mga simula, level 1 to 17, pwede nyo naman gayahin to. Ayun, level 5 lang ako dito sa Bali Aura upgrade. Dito sa Int Up, level 10, no? Then level 1 tong Blessing. Ito yung technique ko. Kiniklik ko to bago ako mag-buff. Tsaka ito yung pinakamahalaga guys, kasi ito sobrang nakakapagpakuna to. May dagdag yan ng mga 0.5%. So kapag ma-level 10 mo yan, 5% din yan. Plus yung def mo, ang laki ng itinataas. Ayun, ginagrind din natin to guys. Yung napaparm na ito, napupunta lang sa Dayas. Yan, binibenta natin MUC, sa Dayas, and then upgrade lang sa daily top up nito. Ayan. Kasabay ito nung main natin kapag ka nag-grind to guys. So, yun lang naman guys ang aking content for today. At sana naman ay may natutunan kayo. Ako ay magpapaalam na at huwag kayong mahiyang mga tanong or humingi ng pwede nating magiging content. I mean, mag-request ng mga magiging content natin. And paalam na sa inyo guys. See you sa ating next content. Bye-bye!